Okay, so this is our problem number 2 for the application of influence line in determining the maximum shear moment and internal force. Determine the maximum positive shear at point C on the single girder caused by the moving loads. Okay? So, ang pinapahanap rito daw is, maximum positive shear. So, ibig sabihin, gagamitin na natin yung, procedure number 2. Okay? Yan. And, ang function na pinapahanap is shear. Okay? So, given na yung ating, influence line. Okay? Then, yung track natin is ganyan. Okay? So, ang direction niya is papunta sa right. Okay, so since ang direction niya is papunta sa right, ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang pagbalik-balik ta rin yung 4 kN, 6 kN, and 8 kN. So, ang hanay-hanay niyan is ganyan na. Okay, so 4 kN, 6, and 8. So, hindi natin kailangan pang ilagay yung 8 kN sa, sa left. Okay, then 8, 6, 4. So, ito na yung, yung location nila. So, constant. Okay? So, ngayon, ang pinapahanap is maximum positive shear. So, saan tayo mag-i-start? Dito tayo mag-i-start. Okay? Ayan. Okay? So, tanggalin natin. Okay? Kasi yun yung gagamitin natin na influence line. Okay? So, i-copy natin to. Ayan. Yes. Yung procedure 2 na yung gagamitin natin dito. Kasi, kung nakita nyo sa problem number 1, 2 moving loads lang. Kaya kahit trial and error lang, pwede na to. Diba? Madali lang. Pero kung magka-trial and error tayo dito sa sa 3 moving loads na to, magsasolve tayo ng ng mga ordinates, diba? So matagalan tayo. So tayo niyan? Magpo-procedure number 2 tayo. Okay? So yung case 1 natin, yung 4 kN is nakalocate sa C. Okay? At yung movement, okay, ng 4 kN papunta sa left, okay, is 1.5 meters. So, kung alalahanin ninyo yung ating equation, yung ating 1.5 meters is yung ating x. Okay, x2 minus x1. Okay? So, copy natin to. Medyo edit natin ng konti. Ayan. Oops. Ito ba ito? Ayan. So, ulitin ko lang, dito tayo mag-i-start kasi ang pinapahanap ay maximum positive shear. Okay, so ulitin natin. Yung 4 kN nakalocate sa C, then ang movement niya is papunta sa left. Okay, para mag-travel yung 6 kN papunta rito sa 0.5 and yung 8 kN papunta sa 0.5. Okay, then yung travel niya is from x2 to x1 which is equivalent to 1.5. Okay, from this case lang ha. Okay? So ngayon, balikan natin yung equation natin for the change in function. Okay, so change in function is equivalent to yes, yung product, okay, nung ating P and slope, then x2 minus x1. And of course, kasama rin dyan, or sa combination rin ng ating change in function is yung mga loads natin na dadaan sa discontinuity or jump. Okay? So, P multiplied by Y2 minus Y1. Yan. So, dito, obvious, di ba? Na yung ating 4 kN ay dadaan sa jump. Okay? Kasi, una, nasa 0.5 siya or positive 0.5. Then, mapupunta siya sa negative influence line. Okay? So, magkakaroon siya ng discontinuity. So, yung ating 4 kN ay nasa jump. Okay? Okay, so, isolve na natin yung change in shear natin at C. Okay? So, mangyari niyan dito, okay, yung 4 kN nasa jump. Okay? Yes. Yung slope pa pala, no? Isolve natin yung mga slope pala. Sorry. Yung slope nito, 0.5 over 5. So, that is 0.1, no? Ayan. Then, ang slope rin nito is what? Okay, 0.5 over 0.5 over 5. So, 0.1 din. Okay? Then, yung natin, y1. Okay? Ang y1 natin is 0.5. Then, ang y2 natin is negative 0.5. Yan.
So ngayon, yung ating 4 kilonewton, siya nadadaan sa jump. So that is P. Okay, then multiplied by y2. Ang y2 natin is 0.5. Sorry, negative 0.5. Then ang ating y1 is positive 0.5. Positive 0.5. Yan. So negative 1.0. So negative 1.0. Yan. Next. Okay, so lahat naman ng ng mga loadings natin sa continuous influence line. Okay, ito yung gagamitin natin. Okay? So yung 4 kilonewton napunta na rito. Ayan, sa negative, di ba? So ngayon, yes, tignan rin pala natin kung ano yung natin, no? Yung ating influence line or paano yung behavior niya. Since ito nagsimula sa 0.5 then papunta sa 0, ibig sabihin pa-positive, okay? Pa-positive yung niya, influence line or mga ordinates. Ibig sabihin this is increasing. Okay? Then ito naman, since nag-start siya sa 0 to positive 0.5, increasing din to. Yan. Pataas ang pataas yung kanyang influence line. So, lahat sila increasing. So, ngayon, yung 4 kilonewton is andito sa, sa influence line na to. So, positive. Then, 4 multiplied by slope. Ang slope nito is 0.1. Okay? Then, multiplied by x2 minus x1. Ang trinavel niya ay 1.5. Yan. So, kung ano ang trinavel ng 4 kilonewton, kasi mangyayari niyan, kung babalikan natin yung diniscuss natin dito, ayan. Ayan. Diba, sa case 1 na to, yung 4.5, pinadala siya ng 18 kilonewton sa, sa point C. Okay, so yung trinavel ng 4.5 is 1.5. Okay, 1.5 meters. So, kung anong trinavel ng 4.5 dito, sa case 2, siya rin yung trinavel ng lahat. Okay, so ganun din yung gagawin natin dito. Okay, so yung mangyayari, yung case 2 natin, yung 6 kilonewton, mapupunta dito sa point C. Ibig sabihin, uusog yung 4 kilonewton papunta rito. Okay? And ang distance na yun ay 1.5 meters. So, para sa lahat yun. Okay? Next, yung 6 kilonewton, kahit na nag-travel tayo papunta rito sa left, yung 6 kilonewton ay under pa rin dito. Okay, so dito siya nag-travel. Okay, sa positive increasing na, or sa positive or increasing na influence line. So, that is positive 6 multiplied by the slope na 0.1 multiplied by the travel na 1.5 meters. Yan. Then yung 8 kilonewton dito rin nag-travel, so positive 8. Then multiplied by 0.1, then multiplied by 1.5. So ano napansin nyo rito? Lahat sila positive. Then meron silang common denominator, that is 0.1 times 1.5. So ang gawin natin dito, sa calculator, i-factor out na lang natin to. Okay? So mangyayari, yung change in shear natin dito is, okay, 4 times negative 1.0, okay, plus 4 times i-factor out pala natin yung 0.1, no? 0.1 and 1.5. Yan. Then multiplied by 4 plus 6 plus 8. Yan. So, anong nakuha natin? Negative 1.3. Yan. So, negative 1.3 kilonewton. Ayan. So, negative na siya. So, ibig sabihin, possible na. Okay na, andito na yung ito na yung case na kung saan makakakuha tayo ng maximum positive shear. So, try pa natin. Okay? Mag-case 2 tayo. Okay? Ayan. So, sa case 2 natin, yung 6 kilonewton, yung nasa point C. Then, iuusog natin yan. At ang lilipat sa kanya is yung 8 kilonewton. Ibig sabihin, ang travel natin is 2 meters. Yan. Then, copy na lang natin to. Okay. So, burahin na natin to. Then, ito. So, travel siya ng ganyan. Okay. Ayan siya. So, ngayon, change in shear at C is equivalent to yung ating 6 kilonewton yung dadaan para sa jump, okay, or discontinuity. Therefore, 6 multiplied by negative 1.0. Then ito, 4 kilonewton, no? Wait lang. So, lahat para sila positive, no? Positive increasing. So, gawin natin yung nasa calculator. So, ilabas na natin yung slope, then yung travel natin. Ang travel natin is 2 meters. Then, multiplied by 4. Okay? Plus 6. Okay, yung 6 mapupunta rito, no? Pero positive, pa rin?
influence line or sorry, positive behavior ng influence line or increasing. Okay? Plus 8. Okay, andito pa rin siya. So, 8. Okay, so tingnan natin yung ano natin dito, shear, kung ano yung makukuha natin. Okay, so solve natin. So, 6 times, okay, negative 1.0 plus 0.1 times 2 times 4 plus 6 plus 8. Yan, so nalabas, negative 2.4. Okay, so i-discuss natin yan. So, sir, ano pong pipiliin namin dito na case? Yan, okay? Kasi hanggang dito na lang yan natin mga cases di ba? Yan. Pero syempre, i-take note natin na itong change in shear at C na to, okay, this is, yan. Okay, so this is the change in shear at case 1 to case 2, di ba? Ayan, therefore, this is equivalent to what? Shear at C in case 2 minus shear at C in case 1. Then ito naman, shear at, okay, change in shear at case 2 to 3. So this is equivalent to shear, okay, at 3, okay, case at 3, na kung saan yung case at 3, yun yung 8 kN is nakalocate sa 0.5, di ba? Then, minus shear at C, okay, shear at C at case 2. Yan. So ngayon, kung titingnan natin to, this is negative 1.3. Negative 1.3. Okay? Then, kung isosolve kasi natin to, okay, ang mangyayari kasi nito, okay, lang kasi nung dinouble check ko kasi, yung ating shear, okay, yan, yung mga shear natin na to, ang makukuha natin dito kasi is 5.3. Ayan. Then, ang makukuha naman natin dito is 4 kilonewton. And ang makukuha naman natin dito is 1.6 kilonewton. Okay, so itong shear na to is para sa case 1, ito. Ito naman is para sa case 2. And yung ito naman, yung 1.6 is na kung saan yung ating 8 kilonewton ay nakalocate sa 0.5. Ayan. So ngayon, ang makikita, ang change in shear nito is negative 1.3 kilonewton. Okay, then ang change in shear naman itong dalawang to is negative 2.4 kilonewton. Ayan. So, nag-negative na to. Okay tayo dyan. Okay, so ibig sabihin kasi nito, yung ating case number 3, okay, yung shear natin dito is greater than the shear that will be created or that, okay, that can be solved, okay, from case 3. Ayan. Okay, which is patunay nito. Ayan. So, patunay lang na mas malaki nga ang shear natin sa 2 kesa sa shear natin sa 3. Pero, huwag nyo kakalimutan na meron pa tayong isa pang case. Ito, na kung saan yung 4 kilonewton ay nakalocate nga raw sa 0.5 or sa point C. And, nag-negative to. Ibig sabihin, patunay lang yun na mas malaki yung ating shear at case 1 kesa sa shear at case 2. Okay, so anong pipili natin dito sa dalawang to? Okay, yung may negative 1.3 kasi possible na hindi na kayo mag-trial and error, di ba? Hindi natin gagawin to. So anong gagawin natin? Or kukunin natin yung ito bang negative 1.3 or negative 2.4? Okay, ibig sabihin kasi nito, yung negative 1.3 na to, sa case 1 na to, yung ating shear at 1, okay, dito sa case number 1 is sure tayo. Okay? Kasi nag-negative siya Ibig sabihin, yung shear natin at case 1 is greater than the shear at case 2. Okay? Kaya hindi natin susundin to. Okay? Nagkataon lang na yung ating shear, okay, at case 2 is greater than the shear at case 3. Ayan. So, kahit na mag-negative tayo rito, dapat alalahanin ninyo yung diniscuss natin dito. Ayan, no? Ayan, no? Diba? Yung ating shear at case, kasi, at case 1, dito. Ayan. Yung shear natin at case 1, is less than. Okay? At shear at case 2.
kaya nag-positive. Yan. So, ngayon dito, nag-negative na siya. So, ibig sabihin, yung ating shear at case 2 is greater than the shear at case 3. So, yun yung patunay dito. Na, since nag-negative yung ating change in shear, okay, nung ating 4 kN at C, ibig sabihin, yung ating shear at case 1 is greater than the shear at case 2. So, ito yung pipiliin natin. Okay? So, ngayon, pwede na natin isolve yung ating shear at C. Okay, so VC max is equivalent to, okay, so solve natin yan. So, yung, ano nito, yung, tawag rito, ordinate is, sabihin natin, y2. Dito naman, ang ordinate niya is y3. Yan. So, kayang-kayang nyo nang isolve yan, sigurado. Pero, syempre, papakita ko pa rin. So, shear at 2 over, okay, yung distance niya from this point. Okay, this is, that is 5 meters minus 1.5, di ba? So, 5 minus 1.5. So, 3.5. Yan. Is equals to 0.5 over 5. O yung slope. Okay, so yung ating y2 is equivalent to 3.5 multiplied by 0.5 over 5. Okay, kahit hindi nyo na isulat to, kasi sunod na natin yung slope, di ba? So, wag na. Ganito na lang. 3.5 times 0.1 para mas madalian tayo. So, this is 0.35. Okay? Then, ano pa? Yung ating y3. Madali lang yan, di ba? Yung ating slope. Okay? Then, multiply natin sa distance ng ating 8 kN from this point. And that is what? 5 minus 3.5. That is 2 plus 3, plus 1.5, di ba? So, 5 minus 3.5. Ganun lang siya kadali. So, 0.15. Okay? Okay, so, yung ating maximum function at C is equivalent to 4, positive 4, kasi nasa positive influence line tayo. So, positive 4 multiplied by 0.5 plus, okay, 6 kN multiplied by y2 na 0.35 plus 8 multiplied by 0.15. Okay, so VC max is equivalent to 4 multiplied by 0.5 plus 6 times 0.35 plus 8 multiplied by 0.15, and that is equivalent to 5.3. Yan. Okay, so 5.3 or 5.30 kilo Newton. Okay, so ito na yung ano natin. VC max. Okay? Yan. Okay, so what if naman yung ating problem number 2, okay, ang pinapahanap is maximum positive moment. Ayan. So ngayon yung ating influence line na to, yan. Okay, so yung given na influence line is for the influence line for moment at C. Okay? So syempre same load pa rin naman tayo. Ayan. Okay, so try natin yung procedure number 2 natin. So yung case 1 muna natin. Ilolocate natin yung 8 kN at point C. Okay, then yung ating movement or travel ng ating 8 kN papunta sa case number 2. Okay, na kung saan yung ating 6 kN ay nakalocate sa point C is 2 meters. Yan. Okay. So copy natin to. Yan. So subala natin ng konti. Yan. Okay. So, check natin yung niya. Change in moment. Okay. Change in moment at C is equals to, yes, ang slope natin dito is 2.5 over 5. That is 0.5. Okay. So, slope natin parehas is 0.5. Pero magkaiba sila ng ng behavior. Okay. So, dito, positive. Okay. Positive or increasing yung ating influence line or mga ordinate. Dito naman, negative. Negative yung niya. Yung tawag rito. Mga ordinate. Okay? So ngayon, ito niyan. Okay, so negative 8. Bakit? Kasi negative or decreasing yung ating mga ordinate dito.
So, negative 8 times yung ating slope, 0.5, multiplied by, okay, trinavel niya is 2. Okay? Then, yung ating 6 kilonewton, mag-travel ng ano? Okay, increasing sa influence line, so positive. Okay, then yung 6 kilonewton and 4 kilonewton nasa same slope lang naman. So, pagsamahin na natin. So, 0.5 multiplied by, okay, yung trinavel nilang lahat. Okay, so pasok naman sila, no? So, 10 meters to, then 3 meters, 3.5 lang to. So, pasok silang lahat. So, ang trinavel ng 6 kilonewton and 4 kilonewton sa loob ng ating beam ay 2 meters. So, 2 meters multiplied by 4 plus 6. So, tignan natin yung ating change in moment, okay, at C. So, negative 8 times 0.5 times 2. Then plus 0.5 times 2 multiplied by 4 plus 6. Okay, so positive 2. So, positive 2 kilonewton meter. So, since positive 2 kilonewton meter to, ibig sabihin, wala rito sa case na to yung ating maximum moment. Ibig sabihin nito, nasa next, okay? So, nasa next ano pa siya? Nasa next case, okay? So, i-move natin to dito. Yan. So, yung next case natin, okay, yung ating 6 kilonewton ay nakalocate na sa point C. Then, papunta sa case 3, kung saan yung ating 4 kilonewton ay mapupunta sa point C, yung trinavel or minove ng ating 6 kilonewton is 1.5 meters. Okay? So, copy na lang natin to lahat. Ayan. Then, i-travel natin to or i-move. Ayan. So, i-move natin siya pag ganyan. Okay? Yan siya. Okay? Ganyan na. Pwede nating masolve yung ating change in moment at C. So, ganun pa rin yung ating 8 kilonewton. Nandito siya. So, negative 8. Then, wait lang. Yung ating 8 kilonewton and 6 kilonewton parehas na mapupunta dito sa ano, sa okay, decreasing na influence line. So dito na natin siya, pagsamahin na lang natin sila. So yung slope nila is negative, okay? So slope nila is 0.5. Then ang trinavel nila or minove is 1.5, okay? Then negative kasi nasa decreasing side of the influence line, okay? So multiplied by 6 plus 8. Okay? Then, yung ating 4 kilonewton nasa ano pa rin? Increasing. So, positive. So, positive yung slope niya, 0.5. Then, ang minove niya is 1.5. Okay? Yung movement niya. Then, multiplied by 4 kilonewton. So, tignan natin yung change in moment at C. So, negative 0.5 multiplied by 1.5 multiplied by 8 plus 6. Then, plus 0.5 times 1.5 times, okay, 4 kilonewton. Yan. So, ito negative na siya. So, negative 7.5 kilonewton meter. So, since nag-negative na siya, dito na sa case na to. Okay? Sa case number 2 na tayo, makakakuha ng maximum moment at C. So, kunin natin yung maximum moment at sa C. Yan. So, MC max. Ang kailangan na lang natin is kunin yung mga ordinate nila. Ayan. So, yung ordinate natin dito. Okay, and ordinate natin dito. So, madali na lang naman to, di ba? Kahit mag-calculate na lang tayo. So, yung ordinate para sa 4 kilonewton is, ilan yung slope niya? 0.5. Okay, then multiply natin sa distance ng ating 4 kilonewton from this point. And that is 5 minus 1.5. So, that is, 1.75. Okay? So, this is 1.75. Then, ito naman, okay, so, ang slope niya is 0.5. Then, ang distance ng ating 8 kilonewton papunta sa point na to, or from this point, is 5 minus 2. Okay? And this is equivalent to 1.5. Ayan. So, okay, makukuha natin to. So, positive 6 times 2.5, then plus 4 multiplied by 1.75,
plus 8 multiplied by 1.5. So MC max is equivalent to, okay, so 6 times 2.5 plus 4 multiplied by 1.75, okay, plus 8 times 1.5. So ang sagot dito ay 34. So positive 34 kilo Newton meter. So ito yung ating MC max. Okay? Ngayon, since meron tayong ano dito, tatlong loads, ang possible na mangyari kasi pag nag-trial and error tayo dito, ayan, so 3 cases din yun, di ba? Then, mag-solve tayo ng tigi-tigis ang ano, mga ordinate. So, tatagal kayo. Okay? Di katulad dito, madali lang kasi wala naman tayong sinusolve agad-agad na ano, na mga ordinate, di ba? Ang ginagawa lang natin, isosolve lang natin yung mga slope. Ayan. Then, tutukuyin lang natin kung increasing, okay, or decreasing yung ating influence line. Then, ayun na. Apply na natin yung equation natin na diniscuss natin sa introduction. Then, yun na. Makukuha na natin yung change in the function. It's either shear, reaction, moment, or internal force. And, yes, dagdag ko pa pala. Hindi porket, okay, kung sino yung biggest load natin at siya nakaka-receive ng, ano, ng, okay, larger ordinate, doon na yung case na may tayo, makakakuha tayo ng maximum function. Kagaya nito, di ba? Yung sa case 1 natin, yung ating 8 kN ay nasa point C. Pero anong nakuha natin na na change in the function, positive. Ibig sabihin sa case na to, medyo mababa pa yung makukuha natin na okay, moment at C. So kung gusto niyo, pwede niyo rin namang i-trial and error, okay? Then doon niyo makikita na dito nga sa case 2, dito tayo makakakuha ng maximum moment. So, wag kayong assume agad na kung sino yung may bigger load, siya na kagad tatapat natin doon sa tawag dito sa malaking ordinate. Then, yun na. Tapos na. Yun na yung ating maximum function. Hindi po yun. Okay? So, kailangan pa natin ng trial and error. Or kung gusto niyo mas maganda pa rin natin sundin yung procedure number 2. Okay? So, bakit nga ba nangyari yun? Kasi, sir, parang obvious naman na ang ating maximum moment dito or maximum positive moment natin dito is sa case number 1. So, bakit nga ba nangyari yun, sir? Kasi kung napapansin niyo rito, yung ating 8 kN kasi is 2 meters away from 6 kN. Ayan. Tapos, yung kapag ginawa kasi natin sa case number 2, ayan, okay, medyo malapit pa yung di ba? Medyo malapit pa yung 8 kN dito sa 6 kN. Yan, 2 meters. So, nangyari, naka-receive nga tayo ng mas malaking ordinate sa 6 kN, pero at the same time, makaka-receive rin tayo ng malaki-laking ordinate. Okay, dito sa 8 kN. Okay, so ganun ang nangyari dyan. So, depende pa rin kasi sa mga distances kung saan tayo makakakuha ng maximum function. Kaya nga mas maganda yung procedure number 2 kasi dito, sure tayo. Okay, kung saan tayo makakakuha ng maximum function kagaya nito. Okay, itong sign convention na ginagamit natin sa procedure number 2 natin. Okay, hindi kagaya sa trial and error, hindi talaga tayo sure doon. Okay, and possible pa tayong magkamali kasi by by observation lang, doon natin tinutukoy kung ito ay maximum or minimum. Okay, so yun yung yun yung dagdag natin na discussion para sa ating application of influence line. Okay, so this is our problem number 2 for the application of influence line in determining the maximum shear, moment, reaction, and internal force. Okay, under Structural Theory 1, Chapter 5. So, thank you for watching. Bye!